Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. So ngayong araw pong ito, meron ng tatlo na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, 'di ba? Sana lang itong mga 'to panindigan nila ngayon na hindi totoo na sila ay pumirma noon kasi sila ay binayaran. Kasi yun ang allegation eh. At ang unang-unang babae na nagdaldal diyan ay si Mitch Kahayon na ngayon ay kasama doon sa pinakakasuhan. 'Di ba? Yung former congressman, yung tinalo ni Erice. Actually, nagpapalitan lang naman sila ni Erice. Dati tinalo rin niya si Erice. Palitan lang naman sila eh. Yan. So yun ang sinasabi na may pinangako sa kanila na pondo, yun nga yung naka 4 later release na pondo, kaya sila nagsipirma. So, ngayon, walang, di ba? Wala nang ganun-ganon. Kung ang sabi naman ng mga kongresista, bumoto sila kasi ito yung kanilang paninindigan. Na dapat ay pasagutin si Sara dun sa mga aligasyon laban sa kanya dahil ayaw niyang kilalanin ang kapangyarihan sa kanya ng House Committee. Di ba? Kasi nga siya ay Vice President at meron separation of powers. Kung ganun po yung magiging dahilan para sa exemption, tama po talaga na meron tayong impeachment process. Kasi pagka ganon, walang separation of powers. Dahil ang Constitution ang nagtakda na yung mga impeachable officials, katulad ng Vice President, ng Presidente, at yung mga constitutional commission, tatlo, at yung members of the judiciary ay mapapanagutin sila sa pamamagitan ng impeachment. Na ibig sabihin ng impeachment ay tatanggalin kayo sa inyong pwesto para maging kayong mga civilian at doon ay pwede nang umusad ang kaso sa sandigan bayan laban sa inyo. Yun ang ibig sabihin. Okay? So sana makuha nila ito. Now, pakinggan nyo to. Grabe yung pananakot dito ni Mata, ni Dr. Mata, pero bulag siya sa katotohanan. Kailangan nilang mag-isip-isip. Tingnan nyo ha. Wala sa mga congressman, nabubuto ngayon sa impeachment ni VP Sara. Well, mag-isip-isip sila. Kasi, kunwari, hindi na-impeach si Sara. Nakapirma ka na pakalawang error mo na yan. So, paano yung future nyo, di ba? Isip-isip mo na. Kung alam nyo mali yung ginawa nyo, baguhin nyo na ngayon. Bakit uulitin nyo na naman yung maling desisyon na alam naman natin politika lang? Ngayon, pag ginawa nyo yan, ma-assure nyo ba na sa Senado, may impeach yung VP Sara? Ngayon, so sabi niya, yung mga para sa mga kongresista na pumirma dati at pipirma na naman ngayon, wala raw kayong kasiguruhan na mai-impeach si Sara sa Senado. Kasi Senate Impeachment Court ang magtatanggal Ito yung didinig ng kaso Di ba? Alam niyo, kung sakaling, sa akin kung sakaling i-impeach, tanggalin si Sara, tapos hindi naman po nila ipinataw yung kaakibat na penalty, yung disqualification, 'di ba? Na-impeach si Sara, pero sa 2028 pwede siyang tumakbo sa politika o sa darating na eleksyon. Kasi dalawa yan na parusa. Ang impeachment ay tatanggalin ka sa pwesto, pero meron itong kaakibat. 'Di ba? Na dapat na dinidinig. Katulad yung isang abandoned impeachment, kung na nagkakamali. Dapat doon, nag-resign kasi yung ini-impeach nila, yung taga-Supreme Court. Di ba? Kung na nagkakamali noon, Supreme Court ba yun? Sandigan, Ombudsman. Si, yung babaeng yung kinasuhan, Conchita ba yun? Basta meron silang kinasuhan doon sa Ombudsman. Ang problema, nag-resign agad ito. Kaya lang,
hindi na nila tinuloy yung perpetual disqualification na talakayin pa nila. Dapat ganun eh. Di ba? Pagka nag-impeach, kasama na yon. Alam nyo ba na ang Supreme Court ay talagang hindi lalaban sa inyo, na lumaban ang Supreme Court ngayon dahil ginamit niyo yung Konstitusyon. So isipin nyo talaga yun. Kung ako sa inyo, huwag na kayong mag-impeach kay Bibi Sara. Gagong doktor ito. Mata yung kanyang apelido or mata yung kanyang apelido. Pero sabi ko nga, bulag sa katotohanan. Alam niyo, kung ganun lang natin titignan yung sistema ng hustisya, anak ng putya, walang kwenta. Di ba? Oh. Hindi, palakasan system pala. Malakas pala kayo nun. Yung political survivability ko, aalalahanin ko eh. Oh. Bakit daw? Tingnan nyo ha. Para mas safe kayo at hindi kayo yung priority. Kasi kunwari, pumirma kayo, may kasalanan kayo. Unless wala kayong kasalanan ha, kunyari wala kayong korupsyon. Kung may korupsyon kayo, pumirma kayo, priority kayo na ikukulong pag si VP Sara ang naging presidente. So sabi niya, kapag naging presidente na raw si Sara, ipapakulong kayo kapag may issues kayo ng korupsyon. Sabi niya dun sa mga kongresista. Yun naman ang kanilang panakot doon. Di ba sinasabi ko nga palagi, eto kasing mga kongresista natin, hindi nila kailangan ang endorsement ng mga Duterte. Maliban na lang doon sa mga taga Mindanao. Kasi naging malakas si Duterte doon. Pero hindi natin alam sa paglipas ng panahon until 2028. Di ba? Hindi natin alam kung ano magiging takbo doon. No. Ngayon, kasi nga tingnan niyo yung na-impeach si Sara. Nagalit yung ibang mga taga Mindanao. Later on, they realized na kailangang mapanagot. Kasi may malaking halaga eh. Sabihin nga natin, million man yan, 600 million man yan, o billion man yan, pareho lang yan, pera ng taong bayan. Di ba? Na nagka-leche-leche. O di dapat papanagutin. O. Di ba? Kung ayaw magpaliwanag, kung nagpaliwanag lang kasi sana, di ba? Hindi eh. Ayaw magpaliwanag kasi madidisgrasya pag nagpaliwanag. Nung sinubukan nga nila magpaliwanag doon sa hearing, nako, yung mga tauhan ni VP Sara umamin. Ngayon, ang ginagawa naman ito ni Doc Mata ng Fabunan, ito pa yung Fabunan Doctor, noong panahon ng pandemic, tinatakot sila. Kakasuhan kayo kapag kayo ay pumirma. Loko-loko to Buti hindi ito nanalong senador. Kung hindi, nako, dagdag sakit ng ulo ng Pilipinas ito. Di ba, kaalyado ni Marcoleta at ni Robin Padilla to. Another comedy. Yun ang sigurado. Siyempre, priority yung nag-impeach sa kanya eh. Ayun. So, ibig sabihin, alam na alam niya na ang sistema ng politika ng mga Duterte, yung mga kalaban ay sasagasaan kapag sila na ang nakapwesto. Wow. Yun ang sinasabi ko ng klase na pangit ng politika ng Pilipinas. Di ba? Okay lang po sa akin yung papanagutin kung may kasalanan. Pero kung gano'n yung klase ng binabanggit, alam nyo na, magulong Pilipinas ang mangyayari nito sa atin. Politikahan. Alam nyo naman ang mga Duterte, may tatak ng pagtatanim ng intriga at pagtatanim ng ebidensya para makuha ang kanilang gusto. Diba? Katulad nung nangyari kay Leila de Lima, o nangyari kay Trillanes. Diba? Mismo napahiya si Duterte sa Korte Suprema na binawi niya yung kalayaang ipinagkaloob ni Pinoy kay Trillanes. Kung ano-anong dahilan na hindi na makita yung kopya. Hindi si Pinoy ang nakapirma. The president cannot delegate his authority. Diba? Pero kung hindi nyo siya i-impeach, siyempre, next priority pa rin kayo. Kung kayo ay may kasalanan. Pero priority, yung may kasalanan na nag-impeach pa, natural yun eh. So isip-isip. Isipin nyo yung kinabukasan nyo rin. Maraming salamat po, Doc. Isa na lang, Doc. Isa na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat.
Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang Ano yan? Bakit hindi makakaupo yung mga kongresista kung manalo sila? Ano ibig sabihin? Dadayain sila? Ba't di makakaupo? Panalo eh. na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa. Hindi ka kinasuhan doon ng isa, hindi ka in-impeach lang dahil umalis ka sa gabinete. Hindi. Isang malaking kaluwagan nga yun na nawala ka ron eh. Diba? Nawala siya ron sa DepEd. Oh. Ano ba nangyari nung nandun siya sa DepEd, di ba? Kasablay-sablay din yung pera ng DepEd, yung confidential funds, tapos ayaw niyang ipaliwanag. Di ba? Katawiran, kapag confidential fund, confidential, lahat-lahat yon hindi pwedeng ipaliwanag sa publiko. Anak lang po siya. May guidelines nga ng tamang paggamit. Ang tanong kasi doon ano ba ang covered ng confidentiality ng confidential funds? Ang covered nito, yung mga allowed expenses. 'Di ba? Yung mga allowed expenses under ng guidelines. Yun ang hindi pwedeng iladlad sa publiko. Pero subject ng full audit kasi ang confidential funds. Kaya kinakailangan magsasubmit kayo ng inyong ng inyong liquidation, kalakip ang katunayan kung sino ang taong nasa likod ng mga code names ng katulad ng Mary Grace Piatos, Milke Sikuya. Diba? Tingin ko nga, bading yung sumulat nun eh. Oh. Langya. Dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Gago. Isa pa to. Magbasa ka ng guidelines. Itanong mo sa Google kung meron bang guidelines sa paggastos ng confidential fund. Okay? Pinipilit mong confi na di sinasagot. Clear na nga. Saan po na-clear? Sino ang nag-clear? Ano ang pruwebang na-clear si Sarah sa COA? Sige nga, anong pruweba na meron? Ayun, si Mercedes Gutierrez yung abandoned impeachment noon. Na nag-convene na yung korte, yung impeachment court, tapos nag-resign. Ano nga ang pruweba na na-clear na siya? 'Di ba? Narinig nyo lang yan sa vlogger. Ang sinasabi ninyong clear, 'di ba? Kaya tinatanong ko sa inyo, sabi nyo clear. Paano na-clear? Ano ang pruwebang na-clear? Itanong sa COA? Tignan ninyo kung pagdating sa Committee on Justice, uubra yung sinasabi ninyo. Okay? Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos. Tinapos ng SC, pinipilit mo pa. Ano ang tinapos ng SC? Anong tinapos ng SC? Sinabi ng Korte Suprema na yung kanilang desisyon, yung kanilang ruling ay does not absolve the Vice President. Ano ang ibig sabihin ng does not absolve? Hindi pinawawalang sala. Magbasa ka, Rolando Guerrero, ng desisyon ng Korte Suprema. I suggest yung recent. Kasi pareho lang din naman yung recent tsaka yung nakaraan. Ibig sabihin, kung
hindi nila pinawalang sala, nasaan? Nasaan ang sinasabi ninyong tinapos na ng Korte Suprema? Ang tinapos ng Korte Suprema, yung palpak na impeachment ni Sandro laban sa kanya. Yun, kasi ginawa ng remedyo ng Korte Suprema para ito maideklarang unconstitutional. Kasi gago rin naman itong mga kongresista natin kung bakit ba naman pinatagal, 'di ba, nung Secretary General ng Kamara sa kanyang mga kamay, under the rules, dapat ito, pag na-receive niya, immediately ipasa niya na sa opisina ng Speaker of the House. Ang problema rin, ang Speaker of the House, the time Martin Romualdez, hindi rin naman nila pinilit na kunin sa Secretary General. 'Di ba? Kaya nagka-leche-leche. So sabi ng Korte Suprema, nakita nila na itong ganitong bagay na pagbinbin sa oras ginagamit ng sa masamang pamamaraan para para tawag dito, maluto yung yung pag-trigger ng 1-year bar rule. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, which I agree, pati yung inaction, pag hindi nyo pinansin, pag nakalagpas kayo ng 10 days na hindi ninyo yan isinasama sa order of business, that triggers the 1-year bar rule. Diba? I agree. Kasi dapat pag binaka-file, asikasuhin. Oh. Maganda yun. Pabor ako doon. Hindi ako natutuwa doon sa nangyari nung nakaraan. Kaya nga ngayon, ito maganda. Bakbakan talaga to. Diba? Nasabi ng Korte Suprema, kung tatagalogin ko uli, hindi namin siya pinapawalang sala para sabihin ng mga DDS, tinapos na namin. Inuutusan pa nga namin na magsampa kayo ng magandang impeachment, sundin nyo na lang yung guidelines namin at wala na kayong magiging problema sa amin. Total, may rules naman kayo sa House, sundin nyo yun. Hindi kasi sinunod ng House of Representatives ang sariling rules nila. Kasi ang dapat, kung nag-file ng impeachment complaint, kahit na ito yung fast track mode, kailangan pa rin po nila itong i-refer, ipasok doon sa order of business. Kailangan pa rin kasi itong ma-refer after within 3 days or 3 calendar days, 3 session days na calendar days lang din naman daw sa Committee on Justice. Be proud because I'm not a lawyer. Be proud. Diba? Bilang umano'y bahid ng katiwalian, kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian, kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga... Wala daw, ha? Kaya nga, dinaan nyo na lang sa pagwawala nung nakulong yung alalay niya, yung abogada. Diba? At doon na, natigil na. Dahil persahan, dinaan sa drama na masakit ang kung ano. At nailabas nga ng kamera. Kasi kung hindi nailabas ng kamera at nagtuloy-tuloy ang House investigation, nako, lalong madidisgrasya yung mga tao nito. 'Di ba? Kaya nga yung matanda, yung nandun ako noon, nagko-cover ako noon sa House. Nandun si Sarah, yung nakaganon siya. Sumusuka na, bumubula na yung dugo nila, na yung bunganga nila Fajarda ng katotohanan at yung isang babae. 'Di ba? Nagsasinasabi na nila yung mga nangyayari. Kaya ang suggestion, magdrama ka. Mag-high blood ka.
Tingin ko may ganun eh. Oh, anong ending? Ayun. Sabi nga ni Laitera, kita nila doon, hawak ni Sara yung ballpen. Nako, talagang galit na galit eh. Nababali niya eh. Hmm. 'Di ba? Nagsisinungaling si Sara, wala raw nailabas na mga ebidensya. Ang naglabas nga yung kampo niya eh. Pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Yun ang sinasabi ko na dapat itong mga pumirma nung nakaraan dahil merong ganong claim yung ilan sa kanila at may ganyang aligasyon na kaya sila pumirma ay dahil sila'y bayad. Ngayon nila panindigan dahil maliwanag ngayon mahigpit sa pondo. Wala nang allocables, 'di ba? Oh, kung ganyan pa rin ang kanilang paninindigan. Pero sa akin dapat harapin ni Sara yung impeachment sa Committee on Justice. Pasasagutin sila ron pagdating doon sa findings ng probable cause. Para somehow ma-delay nila, makapagpaganda pa sila ng contents namin, 'di ba? Kasi magrarally yung mga tauhan niya. 'Di ba? Lalangawin, ganda ng content. Pero pag hindi sila sumagot doon, if they opted not to respond accordingly, nako, that will fast track. 'Di ba? So, ang mangyayari niyan, matutuluyan talaga ito. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, Hindi mo magagamit yan na ebidensya in favor sa'yo pagdating ng impeachment. walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Ang layo ng sagot, yung impeachment, sinampas ang kalaban sa kanya. Ang sagot niya, napunta na ng election ng 2028. Na, inaamin ni Rizzo Ontiveros na open siya na tumakbo sa 2028 pampanguluhan. Kung siya ang mapipili ng United Opposition. 'Di ba? Paano kung sigibo? Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa. Ano to? Baka ito rin ang isubmit nilang ebidensya pagdating sa Committee on Justice. Nako, panalo agad talaga siya rito. Ewan ko lang. Panalo agad. Hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. I totally agree. 'Di ba? Kasi yung mga DDS, solid yan eh. Ang problema, etong mga dilawan, yung mga kakamping, severe losses na ang inabot niyan since 2016, 2022. 'Di ba? So, etong sa Marcos naman ay hindi naman masasabing severe losses kasi sinuportahan nila si Duterte noong 2016, 'di ba? And then noong 2022. So sino yung may malakas na puwersa dito? Yun eh. Kaya dapat nga kako magsanib puwersa etong dalawang grupo. Yan ang gawin, magsanib puwersa. Etong sa mga Marcos supporters, total, wala namang kandidato si PBBM eh. Ang magandang kandidato lang na pwedeng iharap etong si Gibo Teodoro. Na I'm sure maging ang mga DDS, wala silang makikitang issue laban kay Gibo Teodoro. 'Di ba? At kung mahal mo Pilipinas, hindi mo iboboto ang magtataguyod ng bakbakang politikal sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi mo iboboto ang magpapahamak sa soberanya at karapatan at natin diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? At sa integridad ng ating soberanya. Sa internal natin at external.
'Di ba? Ibig sabihin, hindi ka maglalagay ng isang tao na alam mong magpapakatuta, 'di ba? Kasi wala tayong ibang choice eh. Kailangan nating maglagay ng parehong magpapakatuta, isang magpapakatuta sa mga Amerikano at saka sa mga Chino. Now, between the two evils, choose the lesser one. Ang Amerika, matagal na nating kaalyado. Walang teritoryong inaagaw sa atin. Malakas pa. Proven. Ang China, merong maitim na balak sa atin. 'Di ba? At proven din sa kasaysayan na sila ang nasa likod ng pagpapabagsak kay Marcos Sr. Dahil ang pinagsimulan ng tuloy-tuloy na pagbagsak ni McCoy nang i-impose niya ang martial law. Dahil sa paglaganap ng mga komunista na sinusuportahan ng China at yan ay proven na sa kasaysayan. 'Di ba? Revert back to the MB Kalayaan. Saan galing yung mga armas nun? 'Di ba? At ngayon, 'di ba? Another China tuta na naman ang mauupo. Oh my God, sa 2028. Tingin ko kahit DDS hindi gugustuhin yung ganun eh, na mapapahamak kung DDS ang nagmamahal sa kanyang bayan. 'Di ba? Pipili kayo ng walang bahid korupsyon, pipili kayo ng matapang na talagang maninindigang makipaglaban. At hindi yung gagawin kayong duwag. 'Di ba? Ano yun? Kaya lang nangangarap si John Vic. O nga raw eh. Pero hindi naman siya tatakbo kapag hindi siya in-endorso ni PBBM. Ngayon pala sinasabi ko na, kahit itaas ni PBBM ang kamay ni John Vic, sila na lang ang magbotohan. Out ako dyan. Hindi ko susuportahan. Pipili ako ng talagang may napatunayan, magaling, at walang bahid korupsyon. 'Di ba? Yun ang gagawin ko. For one, they are supported by one major superpower, China. Right. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Yun naman pala harapin mo. 'Di ba? Ayaw mong sumagot sa mga tanong. May kapangyarihan ang Legislative Department na mag-inquire sa iyo kasi ipinagkatiwala sa iyo ang pera. Sila yung merong power of the purse. Ang pangit naman, ipinagkatiwala ang pera. Tapos, hindi man lamang nila aalamin anong nangyari sa ipinagkatiwala. 'Di ba? Ayaw sumagot, tama lang naman panagutin, sabi ng Constitution. At again, hindi nyo naging kakampi ang Korte Suprema. Pumalpak lang talaga yung grupo ni Sandro at ni Martin Romualdez sa pag-handle ng Sara impeachment because they prejudge na yung mga isinampa na impeachment cases noon ay palpak. Anong nangyari doon sa prejudgment nila? Naging unconstitutional. 'Di ba? Pero yung kaso ni Sara, hindi unconstitutional. Sabi nga ulit ng Korte Suprema, sampahan nyo ng bagong kaso. Hindi bago, i-refile nyo. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Okay? Ito yung pinakagusto nyong marinig. Bagal. Diba? Alam nyo, yung kung ang sinasabi nyo lamang, tawag dito, clear na si Sara sa COA, hindi ho totoo yun. Ulitin ko sa inyo. Kung totoong clear, again, kung totoong clear, bakit inutos ng Korte Suprema, sampahan nyo ng panibagong impeachment case?
nang hindi mas aaga sa February 6, 2026? Sagot, mga ka-DDS. Sagutin nyo yan. Okay? Kung clear na sa COA. Kasi sigurado ko, isinagot din nila yan, na clear na ako sa COA. So nandyan, from her own mouth, from herself, from legislative records, ebidensya po nila ng grupo nila. Yung nagsampa nung December 2024 na pinaglaruan ng Kongreso na pre-judge nila. The same people ang nagsampa ngayon ng kaso ng impeachment. At mas enhanced pa ito with Lactobacillus and Shirota strain, Yakult. Kasama, may dadagdag lang si Madriaga. from audit findings, official audit findings, liquidation vouchers, and ang nakadagdag yung sworn statement ni Ramil Madriaga na yun na nga daw ang link doon sa usapin ng pag-abuso, pag-misuse, pagwaldas ng confidential funds of both the Office of the President and the DepEd Secretary. So yun ang panibagong yun ang nakadagdag dun sa mga ebidensya. Yes, yes. It's a 98-page documents, the pleading, minus the annexes. We certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice Presidents. We attached the DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving a Okay, I like this. Tiyahin ni Leila de Lima ang asawa ni Joe Maciso na pinuno ng NPA. That's a fact. Totoo yan. Parang si Duterte din. Di ba? Kaibigan niya yung asawa ng tiyahin ni Leila de Lima. Pero, ang tanong, yun bang pagiging konektado nila? Ibig sabihin, ganun na rin sila nagiging masamang tao? Okay? allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. And here comes the affidavit. Okay, on one hand, this case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Because the Vice President, her two officers, submitted fictitious names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. They were not born, they're not dead. They are what they are, fictitious. So the case will stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. And here Okay. So yung issue tungkol dun sa mga code names like Mary Grace Piatos, so hindi nila pinaliliwanag dati yan. Ngayon, nakabuo na sila. Kasi sabi ng company Sara, nabasa ko, lilinawin na nila ang mga nasa likod ng, ibig sabihin, nakagawa na sila. Nakapag-recruit na kumbaga, na kung sino yung mga tao natatayo, kung ilang yun, 2,000 yata yun, yung mga code names na yun, natatayo, sino itong code name Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, and so on. Yun. Ganon. Kasi nga, sa proseso kasi, sa guidelines ng paggamit ng confidential funds, kailangan pag mag-liquidate ka, sabi ni Ping Lacson, no, kasi nag-liquidate siya, mayroon dapat yung kaakibat na ledger. O kahit na notebook, nakasulat doon, sino yung nasa likod ng codename na to. Kung Mary Grace Piatos yan, sino siya? Ano yung contact info, details niya, info niya. Pero hindi pwedeng ilabas sa publiko kasi nga confidential in nature. 'Di ba? And again, ang sakop lang po ng confidentiality ng confidential funds ay yung mga ginastusan ng naaayon sa purpose nito. Pero yung libreng sakay,
Anong kinalaman nun sa security? Wala. Pwedeng i-disclose yun. 'Di ba? Yung ginamit doon sa sarap-sarap, kung anong programa yan, hindi yan kabilang sa security. Pwedeng i-discuss yun. Oh. Okay? Para maintindihan ng mga ka-DDS natin. Comes out of the blue, providing the missing link, so to speak, on how the Vice President actually did it. Ramil Madriaga's affidavit narrates how the 125 million pesos were actually spent on December 2022. Now, Yari kayo ngayon, nadagdagan. Nadagdagan. At, ano pa ha, may connection pa talaga. Proven na ito na may connection si Ramil Madriaga sa kampo bilang security, bahagi ng security detail ni Sara. Oh. At maging nung campaign period pa lang. 'Di ba magkakilala na nga sila. Nako. Sinong may sabing hindi pwedeng mag-witness yung convicted? Eh hindi naman siya convicted. Hindi siya convicted. Dahil yung kanyang conviction ni-reverse ng Korte Suprema. Oh. Kasi ibinase ng lower court yun na nung siya ay nahuli, nandun siya, pati yung kapatid niya, malapit dun sa pinangyarihan. Eh hindi pwedeng ganun na kapag ka malapit doon na yung mga yung di sana lahat ng mga chismoso at mga moriza, di ba? Sila na yung primary suspect pag may mga krimen na nangyari. Kaya sabi, ang ginawa ng Korte Suprema, ni-reverse yan. Oh. Ngayon, pinahuli-uli siya. Hanggang ngayon, wala namang conviction eh. Walang conviction ngayon. Nakakulong lang siya kasi non-bailable yung nature ng kaso. Yung kidnapping. Diba? So, wala ring batas na nagsasabi na kapag ka-convicted, granting, di ba? Walang batas na nagsasabi kapag ka-convicted, hindi po pwedeng mag-witness. I think 2 weeks ago, if you can read in the pleading, there's a prefatory statement quoting a song. The Senate Ano yun? College si Madriaga, kinder si Sara. Ay, tanga. Saan nyo na naman natutunan yan? Sa engot na vlogger nyo na naman. Diyos ko po. Bakit na-afford ninyong maniwala sa mga ganyang ginagawa kayong tanga? Hindi naman sinabi ni Madriaga. Nakita ko yung kanyang sworn statement. Walang claim si Madriaga na magkaklase sila ni Sara. Magkapareho lang sila ng eskwelahan. Ay, Syunga Bells. Mariosep, tuloy na nga natin to. President Vicente Soto said, impeaching the Vice President has become an impossible dream. But this group of complainants, we believe in that. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream. Okay, sabi ni attorney. Sabi niya, a convicted person, makinig yung DDS na nagsabing hindi po pwede ha. A convicted person can be a witness in an impeachment trial. There is no constitutional or general rule that disqualifies a person from testifying simply because they have criminal conviction from a lawyer. Okay? DDS, lalaan nyo pa. Pagpapaniwala pa kayo sa mga vloggers nyo. Okay? Na mga dati kong kasama rin, Mariosep. Talagang proud ako na lumayas ako kay Duterte noong April 30, 2023. But we will continue to dream that impossible dream. Thank you. Yes. We have statements of
the personnel and staff of the Vice President herself, from the OVP and DepEd, making admissions under oaths. So we can use these witnesses, and we have Ramil Madriaga, and we have the Vice President herself. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, how they should be spent. So we have everything. We have witnesses. We have documents to prove that the Vice President violated her oath. She should be removed from office for culpable violation of the Constitution. Okay, naalala ko, doon sa impeachment, di ba, yung kay PBBM na nakaraan, pinag-uusapan doon yung recital of facts. Di ba? Sabi doon, sa recital of facts, nandun, kasabihin yung when and how the violation was committed. Nako po. Di ba? Tapos yung attachment ng ebidensya, ito ngang version daw ng impeachment na kinomplain nila, na final nila. This is a enhanced version, sabi ni Dilima mamaya, marinig. So, kompleto ito. Mismo, ang panggagalingan ng ebidensya. Bunganga mismo ni Sara manggagaling. Karamihan po yung dati lang, pero matindi na po yun, yung mga audit findings, mga liquidation vouchers. Yung ay nakaiinis ako noon sa ginawa ni na Sandro, bakit pinakialaman nila yung impeachment, nagmagaling pa sila. Ayun, tuloy. 'Di ba? Nasayang ang 2024. Nasayang ang 2025. Hihintay sa Korte Suprema. Oh. 'Di ba? Kung hindi nila pinakialaman yon, sana ginawa na ng Secretary General na inakyat sa opisina ni Speaker, ginawa ni Speaker, sinama na agad sa order of business, tapos mabilisan, pinasok na nila sa Committee on Justice, di malamang. Di ba? Natapos na yung proseso ng impeachment. Naknampood siya, oo. Liquidation documents showing all of those fictitious names of alleged payees or alleged beneficiaries. Legislative records, yung mga TSN, yung mga proceedings, yung mga hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability. And then, yung isang ground, yung tungkol sa pag-threaten niya na ipapa-assassinate, na nag-utos na daw, nag-hire na ng assassin, ipa-assassinate yung Pangulo, yung First Lady, and the former Speaker of the House. Ang pinaka-ebidensya, yung galing mismo sa kanyang bunganga. Right from... Natatawa yung katabi niya Di ba? Galing mismo. Talaga yun, that's the right term for that. Galing sa kanyang bunganga. Kasi malapusali ang bunganga ni Sara noong time na yun. Mura ng mura. Di ba? Tapos ang kanyang palusot, pag may nangyari sa akin, pag pinatay daw siya, gawin, gano'n nakakasiguro na kapag namatay na siya, kung sakali man, gagawin nyo ng kanyang inutusan na ibinuking niya pa. Diyos ko po. Completed Meron na siyang nakausap and she never claimed na yun ay joke at wala sa level of emotion niya. She was just joking at the time. Di ba? From her mouth, nakitang-kita natin yung video kung saan ginawa niya yung threat na yon ng plot to assassinate those three officials or those three individuals. So nandyan, from her own mouth, from herself, from legislative records, from audit findings, official audit findings, liquidation vouchers, and ang nakadagdag, yung sworn statement ni Ramil Madriaga, na yun na nga daw ang link doon sa usapin ng pag-abuso, pag-misuse, pagwaldas ng confidential funds of both the Office of the President and the DepEd Secretary. So yun ang panibagong yun ang nakadagdag dun sa mga ebidensya. So nandyan, from her own mouth. Okay. So bunganga mismo ni Sara. Hindi lang yun. Yung mga investigation talaga. Doon sa committee.
Ayaw niyang sagutin. Yung mga tao niya nung pinaharap, with matching alalay pa niya, sumuka ng katotohanan. Hindi ho maididinay lahat yun. Hindi nila hindi nila ma-afford na makulong. Kung sasabihin nila, binabawi ko yung aking mga sagot sa committee kasi ako ay natakot. Kakasuhan sila ng Kongreso ng perjury at guilty yun. Oh. Kasi under oath sila doon. Magpapakulong ba yung mga yan? Para lang kay Sara? 'Di ba? At yung pagbawi na yun, wala nang credibility yun. Lalo lang silang mapipiga doon. Ay, nako. Okay? Pero ito naman yan, mga kapatids. Let me tell you this. Ganito yan eh. So, possibly mamaya, sa session ng House, ipa-finalize kasi yung pagbasura ng Committee on Justice sa impeachment kay PBBM. So, kapag ang mga kongresista natin, yung 1/3 ay binuhay nila ang ibinasura na ng committee level na BBM impeachment, ibig sabihin nito, alam nyo na ang ibig sabihin. Ibabasuran nila, makakalibre si Sara sa impeachment. Okay? Yun nga yung tanong ko dito. Nagbago na kaya ang komposisyon ng ating House of Representatives? Diba?